Nagbabalik mga kasama ang programa ang Say ng Taong Bayan. Alams na! Sa punto ito, partner mga kasama, ay makakausap po natin si Reverend Father Douglas Badong, ang parish priest ng St. Joseph dyan po sa Gagalangin, Tondo. Magandang umaga po, Father Douglas. Good morning po. Yes, good morning po sa inyo and happy Holy Wednesday sa ating pong lahat. Opo, Father, andiyan ka na pala sa Tondo. Kino-cover ka namin dati doon sa Nazareno, sa Quiapo. Nga po itong bagong assignment, siyempre bagong responsibilidad. Nung nasa Quiapo, assistant po tayo doon, pero dito po medyo binigyan na ng mabigat na responsibilidad, parish priest po dito. Opo, congratulations po. Father. Opo, promotion po ito. Pero sabi nga, with the great power comes with great great responsibility. Kayang-kaya naman po yan ni talaga Father po. Badong eh. Naku, kayang-kaya na yan. Basta nandyan ang tulong ng ating Panginoon. Amen. At ang ating patrong si San Jose, ang ama ni Jesus. Opo, St. Joseph Parish kasi sa may Gagalangin. Correct. Opo. Ngayon po, ano ho ang schedule po ng mga misa po, una sa lahat, dyan po sa inyong parokya, I mean? Dito po, araw-araw po ay may misa sa umaga at sa hapon dahil Holy Week po, and then nagkakatapos lang po nung pabasa namin dito sa parokya. At ngayong Miyerkules Santo ay misa lang po, kanina at mamayang hapon po. Opo. At siyempre yung simbahan po ay pinananatiling bukas para sa mga gumagawa po ng pagbibisita sa iglesia at mga gusto magdasal po. Opo, kumbaga kahit hindi po schedule ng misa, open po ito. Open po. Opo. Father, ilan po ba ang dapat napuntahan ng mga simbahan sa mga kababayan po natin na mga magbibisita iglesia ngayon pong Semana Santa? Wala naman po talagang strict rules, pero halimbawa po kung kayo ang gagamitin niyo pong dasal ay Istasyon ng Cruz. So pwede pong 14 na simbahan, kada isang simbahan yung isang istasyon na pagninilayan siyempre kung yung bawat istasyon. O kaya naman po ay yung kung pwedeng 2 o 3 istasyon sa isang simbahan. So depende po sa inyo pong para bang pinaplano. Pero ang kailangan lang po siyempre yung makapagdasal talaga. Opo. Kumbaga po, depende rin ho siguro sa kakayahan ng tao kasi po, di ba ho, nakikita po natin yung medyo nasa kabataan pa. Kaya ho nilang mag-alay lakad from halimbawa po ay Antipolo to Metro Manila. Pero kung halimbawa po, hindi na po kaya na makumpleto yung 14, okay lang ho ba na isa lang po, ganun po, o nasa bahay lang? Okay naman po yun. Lalo pa ngayon na nasa krisis tayo, mahal ang gasolina. Tapos sobrang napakainit. So, delikado kung ma-heat stroke naman tayo. So, pwede din po yun. May mga virtual bisita iglesia na makakatulong. Kasi ang importante naman po talaga ay yung nakakapagdasal tayo at nakakapagnilay tayo sa mga nangyayari sa buhay natin, nangyayari sa paligid natin. So, yun po. Kasi, siyempre, iwasan din naman natin na kaya tayo nagbibisita iglesia ay para sa pang-posting lang natin, pang-selfie. For the content. Pero kasi yun nga po yung inaasahan sa atin. Kung magbibisita iglesia, siyempre magdasal. Marami tayong dasal na pwedeng gamitin. At lalong-lalo na kung may pagkakataon po makapagkumpisal ka doon sa simbahan kung saan ka dumalaw. Opo. Kumbaga po, kung halimbawa hindi naman humahaba yung pila at hindi sila nagmamadali, pwede mas maganda po makapagkumpisal. Halimbawa po, sa simbahan ng Quiapo, kung nasa listahan nyo na dumaan ng Quiapo, yan, talagang oras-oras mayroon at maraming available na pari po dyan. Opo, tama. Father, ano po ang kahalagahan ng sakripisyo? Father? At yung pwedeng lumakad, pwedeng nakabike, pwedeng magmotor, pwede rin namang may sasakyan kung talagang medyo sagana ang inyong may pang full tank kayo. Kung meron pa. Opo. So, yun naman po, wala naman pong strict. Iba nga, di ba, bawat city ang kanilang pagbisita o kaya bawat probinsya pa dahil medyo kayang-kaya ng gasolina, ng toll fees. So, pwede naman, isang simbahan sa Manila, isang simbahan sa Bulacan. So,
ang importante po, halimbawa, kung pamilya ang gagawa nito, ito yung sama-sama ninyong pagdarasal, banding nyo na rin. So, yun po yung magandang dulot. Kaya hinikayat natin hindi natin pinagbabawal yung mga ganitong gawain bagkus ay ini-encourage natin na gawin nila. Basta ang pinaka sentro, makapagdasal ka, mapagnilayan mo ang mga ginawa at binibigay sa iyo ng Diyos. Opo. Father, ano po ang kahalagahan ng sakripisyo ngayon pong Semana Santa? Ang sakripisyo po, actually, nakatuon to sa sakripisyong ginawa ni Kristo para sa tao eh. Hindi yung paghihirap na ginagawa ng tao. Kasi wala pong hinihingi ang Diyos na anumang pagpapahirap sa atin. Kundi yung tanggapin natin yung kanyang sakripisyo. Kasi yung sakripisyong ito yung dapat nagbabago sa ating mga maling desisyon, sa paglayo natin sa Kanya. So, ginagawa ni Jesus ang sakripisyong ito para sa atin. At hindi niya hinihiling na tayo ang magsakripisyo sa Kanya o para sa Kanya. Ang mainam, magsakripisyo tayo para sa ating kapwa. Kaya tayo hindi kumakain dahil 'di ba may fasting and abstinence. So kaya tayo magsasakripisyo para may maipakain tayo sa iba. At yun yung mas gusto ng Diyos, hindi yung kasi wala pong makaka-appease, kumbaga, no? Anumang pagpapahirap mo sa sarili mo, hindi yan yung kagigiliwan ng Diyos. Tapos yung pakikitungo natin sa kapwa, panlalamang o pang-aabuso, hindi naman natin tinitingnan. So, maaring sa ganung bagay na sakripisyo, yun, mas mainam yun. Pero yung, halimbawa, sakripisyo na sasaktan mo sarili mo, magpapasang ka ng krus, flagellate ka, tapos hindi ka naman tutulong sa kapwa. Kung halimbawa, ikaw yung may-ari ng oil companies, nagsasakripisyo ka, magbibisita iglesia ka, pero ayaw mong babaan yung presyo ng langis mo, baliwala yung sakripisyo. Opo. Paano po Kasi yun? yung sakripisyo po ay panawagan na tungo sa pagbabago ng ating buhay, ng ating pag-uugali. Opo. Father, paano po yun? Parang bahagi na po kasi ng ating kulturang Pilipino na meron pong nagpapapako sa krus, yung nagpepinitensya, alam niyo po yun, kumbaga po, baka mahirap na pong baguhin po yung ganong, alam niyo po yun, paniniwala. Opo. Ang kailangan lang din kasi tingnan, may nababago ba sa iyong pagsasakripisyo? Ikaw, yung tao mismo, di ba? May nababago ba kung taon-taon mong ginagawa yan? May nababago ba sa iyo? Mas nagiging mabuting mamamayan ka ba? Hindi ka na ba bumoboto ng mga magnanakaw? Hindi ka na ba tumigil ka na ba sa pambababae? Naging mabuting ama ka ba? Responsable? Yung ganun po. Kasi kung taon-taon mong gagawin yan, tapos wala naman nakikita sa iyong pagbabago, anong purpose mo? Anong, motivation mo? Bakit mo ginagawa? Yung ganun ba? Although, syempre, hindi natin uhusgahan yung mga gumagawa nito, pero yun lang ay panawagan na mapagnilayan. Bakit mo ginagawa ito? Doon naman, Father, sa mga nagpapasyon ng mga kabataan, meron kasing mga kabataan na ginagawa na ibang version, ginagawang rap, 'di ba? Mas mabilis itong pasyon. Ano po ang masasabi niyo po dito, Father? Nung nagpabasa po kami, kasi per oras po yung schedule nung time na, alam ba, nasabayan ko yung mga medyo senior, so yung tono nila malumanay. Diba? Tapos nung nag-shift na, mga kabataan na, sabi ko, ano to, naguguluhan ako sa tono. Parang, iba. hindi ako makasunod, hindi ako makasabay. Pero sige, hayaan ko lang muna. Sabi ko, tingnan ko, at least nandito yung mga kabataang ito. Yun naman, siyempre, paalala pa rin natin na responsibilidad pa rin ng mga nakakatanda na gabayan sila na unti-unti. Kasi ang importante din po yung naunawaan ba nila yung kwento ng pabasa o sa Pasyong Mahal, yung pinakakwento, kasi siyempre, yun po yung kailangan natin ituro sa kanila. Na baka nasa tono lang o pagandahan lang ng tono, pataasan ng tono, pero
nakalimutan mo na may nakasaad doon, di ba? Yung kwento ng pagbuhay kay Lazaro, kwento ng pagkakanulo ni Judas kay Jesus, yung mga ganon. So, kung sana may tumitimo sa isipan nila at hindi nila ito nakakalimutan. Opo. So, at siyempre, tiyakin din natin na hindi distracting yung tono at hindi nagiging katuwaan kasi siyempre, sagradong gawain ito eh. So, banal na gawain. Tapos kung sasamahan mo ng, kasi alam mo naman, no, ano ba, kalokohan lang ba sa iyo para sa ito o seryoso ka? Kasi kung seryoso ka, wala tayong problema dyan. Pero kung magpapatawa ka lang, ayun, kailangan mong pagnilayan at suriin yung pakikilahok mo sa pabasa. Kaya nga po, no, panawagan natin sa mga medyo buhay pang mga sinauna, Opo. ituro muna yung mga traditional na tono. Kasi yan naman po ay, minsan kasi, di ba, alam mo, madaling araw, nakakaantok talaga yan eh. So, kailangan yung beat ng pabasa medyo alive para gising. So, Baka ano po, naman po? Opo, Father, baka meron pong kailangang sumulat po ng musical piece. Kumbaga po, in paper, para ito nga, yung no? tono, ito na yung standard natin. Standard na siya. Oo nga, no? Pwede naman po yun. No? Ngayon ko lang din naisip na wala pang para tombok. Opo, correct. Parang talagang yan ay saling dila talaga yan na napapakinggan ng mga bata. Tapos, although, alam nyo, nakakatawa din, may mga grade school students na yung tono nila yung pang matatanda eh. Opo. So, yung mga kabataan lang na medyo kalog ang nakakaisip ng tono ng Voltes 5, tono. Opo, baka nga po hindi angkop di ba po? Hindi angkop. Baka ilagay yung hawak ko ng beat, di ba? Yung mga ganyan. Oo. So, mayroon mga, kailangan din sila siyempreng turuan. Kaya yung mismo ang simbahan nangunguna sa pabasa. Hindi lang yung mga private houses, kundi ngayon marami na ring simbahan ng nagsasagawa ng pabasa mismo, doon mismo sa simbahan. Father, Kasi kung sa mga kalye, yung mga ganyan na setup, yan, medyo nawawalan talaga ng gabay doon sa mga kabataan. Pinababayaan ng... Opo. Father, ano po masasabi niyo doon sa ating mga kababayan na sinasamantala itong panahon po ng Semana Santa para po magbakasyon? Okay lang po ba yun? Siyempre, sa ating mga Katoliko, kaya tayo may bakasyon dahil sa mahal na araw. At yung panawagan nga na hindi ito oras para maglakwatsa. Hindi ito yung bakasyon ng lakwatsa. Ito ay bakasyon para magdasal tayo. Lalo pa sa panahon ngayon na talagang nasa crisis na naman tayo. Naranasan natin to nung panahon ng COVID, di ba? Yan. So ngayon, bakasyon po, para bang vacation with the Lord po ito. Hindi ito yung leisure. Maraming holidays na dinideclare para magbakasyon kayo. Pero itong mahal na araw ay talagang para dito po ito. Opo. Father, hindi ko alam kung gusto nyo mag-comment o hindi na. Meron ho kasing mga comment po sa social media na yung iba raw po parang nawawalan daw ng gana dumalo ng misa kapag medyo political yung homily. Kumbaga po medyo natatouch po halimbawa ng sino bang dapat iboto o hindi dapat iboto, etc. Anong masasabi nyo po sa ganun? Kasi meron kaming, ang simbahan may moral obligation. Siyempre, although nasa tamang konteksto dapat, kahit yung pare, kailangan maramdaman na neutral. Yung paggagabay kasi kailangan ibigay eh. Yun nga lang, meron mga tao na siyempre, pakiramdam nila nagiging may pinapanigan ng simbahan kapag may sinabing wag kayong bumoto ng magnanakaw, tapos ang mga nasa balita, itong politiko ay magnanakaw, na parang sinasabi nila na wag siya. Pero in general po yun eh, kasi lahat tayo may moral obligation na dapat pinapaalalahanan. At ang simbahan dapat nagsasalita. Hindi pwedeng, kasi ang simbahan, halimbawa, akong pare, di ba? Hindi ba ako apektado ng desisyon ng mga politiko natin na wala nang ginawa kundi itong bangayan at partido sa partido nila? Hindi ba ako nagbabayad ng gasolina para, di ba, magbabayad ng tax para hindi magsalita? Apektado din eh. So all the more, bilang simbahan, yun po, no?
ay may moral obligation to guide the people, paalalahanan sila turuan, hindi diktahan kung sino ang iboboto, kundi paano pumili. So sana yun po yung maintindihan nila. Yung ganun lang po. Yun lang po at hanggang doon lang po ang role ng simbahan. Ayan. Hindi magdidikta. At wala sa amin po yung power na diktahan na dapat mga Katoliko, ito, hindi eh. Malaya pa rin ng Katoliko, yung mga bahagi at kasapi ng simbahang Katolika na magdesisyon para sa kanila pong kalayaan din. Siguro, Father, panghuling mensahe na lamang po sa ating mga kababayan, especially sa mga Katoliko po, mga deboto ngayon pong Holy Week. Sige po. Muli po, tayo po ay nasa panahon na ng mga mahal na araw. Sabi ko nga, kaya mahal ito, hindi lang dahil mahal ang mga bilihin at gasolina, kundi mahal ito dahil si Kristo mismo ang nag-aalay ng buhay para sa ating kaligtasan. So, samantalahin po natin yung mga panahon na walang pasok, magtungo po tayo at bilang isang pamilya, magsama-sama po kayo ulit na magdasal para nang sa ganun mas maging maayos po ang takbo ng ating buhay. Yun lamang po. Maraming salamat po. God bless po, Father. God bless you din po sa inyo lahat yan. Maraming salamat po kay Reverend Father Douglas Badong, ang parish priest po, Cura Parroco. Tama ba? Yun ang Tagalog, no? Yes.